Yo, yo! What's up mga kabutingting? Yan, isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan na, ngayon ay araw ng Miyerkules at mayroon tayo ditong home service na dalawang twin tub washing machine. At andito tayo ngayon sa barangay na Ilong. Bale, yung may-ari nito, magkaiba. Pero yung may-ari nitong isa ay nagkita lang kami doon sa Libagon kahapon. At matagal ko na rin namang customer ito, kaya yan, pinapa-home service yan niya. Bale, ito gumagana lahat. Pero yung timer ay pahinto-hinto daw. Bale, nababanas yung may-ari dahil hindi na iiwan pag nagwa-washing siya. Kailangan pang bantayan at ito, pag gagalawin mo, saka lang siya tatakbo ulit. So, yan, bago ko ito umpisahan, yan, disclaimer lang, lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi tayo dito nagmamagaling. Bale, ang nagiging problema din tong isa, bale, tinignan na ito ng may-ari, ang sabi ay motor daw, pero yan ay hindi ko pa alam kung motor nga ba. So, malalaman natin yan mamaya. So, ito muna yung ating uunahin. Bale, saksak muna natin itong kanilang, yan ito, kaso, boss, tanggalin ko to, okay lang? Okay lang. Dali. Dali. Tatanggalin muna natin itong isa na ito para hindi nagagamit ng adapter. So, ayan. Tanggalin natin ito. Yan, pwedeng-pwede ito tanggalin, mga kabutingting. Para hindi na gumamit ng adapter. So, ito ay ating isaksak lang. Testing muna natin lahat ito. Yan, ikot lang natin itong wash timer. Ayan, gumagana. Tayin lang natin mag-reverse. Ayan, nagre-reverse siya. Yun nga lang, kaya nga na sinabi ko, ito daw ay gumagana talaga. Kaso, ay pahinto-hinto. Pag itutudo mo siya, maraming hinto-hinto. So, testing din natin itong dryer. Oy, ito pala ang gagawang. Ayan, gumagana nga. So, dryer lang ang ating, dryer, washing lang yung ating aayusin. Kung subaga, magpapalit tayo ng timer nito mga kabutingting. Dahil pag hindi ako nagre-repair ng wash timer or wash timer lang. Kasi spin timer, minsan nire-repair ko ito. Yung wash timer lang ang hindi. Kasi sumusulpot ito pagka bubuksan mo yung pinaka-tatlong tornilyo. So, tatanggalin lang natin ito. At iayos ko lang din yung aking tripod. So, ayan. Bali, tanggalin lang natin itong mga tornilyo. Ayan. Tapos, gagamit tayo ng flat screw dyan. So, ito yung flat screw gagamitin natin. Try down natin. Ay, hindi ito matutulak. Matigas. Matigas. Ang kamates. Nahirapan tayo. Alisod. Dito tayo sa kabila. Yan, para hindi tayo mahirapan, ay tanggalin muna natin dito. Tatlong tornilyo. Para maiangat natin yung takip. Ayan, ito na yung timer niya. Kaso naka-island pala itong timer na ito. Ayan, naka-island. Gagawa na lang natin ang paraan yan mamaya dahil yung dala kong timer ay hindi naka-island. Tanggalin muna natin itong mga tornilyo na ito. Ayan, tapos tanggalin muna natin itong hawakan. Kaso matigas.
ito natin sa kabila hugutin. Yan, ito ay 5 wires. So ito na yung timer. Yan o, naka-slant siya. Tapos yung aking dala ay hindi naka-slant. Yari sa inting. Kailangan pa rin natin ito. Dahil lipat natin ito doon sa ipapalit kong wash timer. Ayan. So ako'y magpapainit muna ng hinang. Ayan. Bali, papakita ko sa inyo yung aking ipapalit na wash timer. Ayan. Kung sa baga ito ay diretso. Yan o, flat siya. Hindi siya naka-slant. Tapos ang brand nito ay Sharp. Dahil mahilig talaga ako gumamit ng wash timer na Sharp. So ito ay ating puputulin. Ang common nito ay kulay brown. Tapos forward tsaka reverse nito itong dalawang dilaw. So ang tatanggalin natin ito, itong kulay gray na ito ay wala na itong silbi. Pati itong kulay green wala na rin. Sa baga automatic itong aking ipapalit na wash timer ay naka-heavy na. Kaya tatanggalin na natin itong wire na ito. Bali, ang ating gagamitin ito ay itong dalawang dilaw tsaka itong isang brown. Yan, ito ating babalatan lang. Ayan. Tapos dito ay bali babalik rin natin yung paggatla nito mga kabutingting dahil itong aking gagamitin ay hindi naka-slant. Ang mangyayari niyan kung basta mo na lang isasalpak, pagkalalagyan mo yan siya ng yan makikita nyo, hindi siya diretso itong pinaka salpakan sa hawakan sa wash timer. So bali gagatlaan natin ito. Babalik rin natin. Bali siguro hindi ko na ipakita yung paggatla niyan or pagbaliktad. So ayan, bali nilagari ko na ito. Tapos yung pa-slant kasi nito ay paganyan. Ngayon, pagano na. Yan o. Nabaliktad na yung pa-slant niyan mga kabutingting. So ang gagawin naman natin nito ay dapat mayroon tayong hinang. Or kung wala namang hinang, bali yung direksyon nitong butas na pinagtornilyuhan ay babaguhin natin yan. Kasi kung hindi natin babaguhin yan, ang mangyayari niyan, magiging wala ito sa gitna, itong pinakasalpakan sa hawakan sa timer. So bali tayo ay magbubutas. Yan, babaguhin natin ang direksyon nitong yan, ganyan. Ganon din dito sa kabila. Ayan, kung sabaga ang magiging butas nito ay naiiba na dahil tinusok natin sa hinang. Tingnan natin kung diretso na ba. Ayan, hindi pa siya diretso. Dapat nakaganyan yan. Ayan o. So, tingnan daw natin kung yung pinaka hawakan nito ay saan na ba yung ito? Aabot ba? Ayan, aabot. Saktong-sakto. So, itutornilyo na natin ito. Ay, hindi pa pala natin itutornilyo ito. Dahil ito ay i-wirings pa pala natin itong kanyang wire. Ikukunik pa natin. Dali. Lilinisan ko muna yung dulo ng aking soldering. Ayan, bali malinis na yung dulo ng aking soldering. So, ang sunod natin gagawin ay yan, bali, lalagyan natin ito ng soldering lead. Kung makikita nyo, dalawa ito. Minsan, ito ay nandito yan, magkatapatan. Kailangan, ito ang ating, kung sa dyan natin ikakabit yung common. Pag nagiging ganito, ang lagayan nito ay sa baba. Pero kung magkatabi sila, yung nandito sa bandang loob. Tapos, automatic, itong dalawa na nasa baba, yan na magkadikit, na pantay, ay, yan, forward tsaka reverse. So, totoo lang, mahirap. Pasensya na po kung hindi ako magaling magpaliwanag.
Hindi ako magaling magtagalog. Tapos, yung dalawang dilaw na ito, lalagyan ko ng tube. Tumagal. Or mamaya ko na hindi. Pwede na rin. Yan, lagyan lang natin itong tatlong wire ng soldering lead para maihinang natin doon sa terminal ng wash timer. Ayan. So, ihinang lang natin itong mga wire. Yan, ito nga palang nailong mga kabutingting ay sakop na ito ng liluan. Mali, bibihira ako pumunta rito dahil mahirap yung sasakyan. Mahal pati pamasahe dahil sinakyan ko, kamatis natanggal. Sinakyan ko kanina, van. Bihira kasi ang bus papunta rito. Hindi katulad pag papuntang Sugod o papuntang Maasin, maraming bus pag umaga. Yan, ihinang lang natin ito. So, ito yung purpose kung bakit nilalagyan ko ng tube. Para, minsan kasi nag-i-spark yan dyan banda. Kaya, nilalagyan ko talaga ng tube yan. Para hindi siya basta-basta na magdikit pag nag-spark. Gutin ko lang yung saksakan ng aking panghinang. So, ito yung ating itutornilyo na. Ayan, dali pala. Mayroon pa ako nakalimutan. Ayan, bali ibabalik natin ito. Dahil malaking ito. Malaki itong bagay pag ibabalik mo. Para ito sa protection sa tubig. Para hindi basta-basta mabasa yung timer niya. Kaso, ayan, pwede naman ganyan lang. Ayusin lang natin. Ayan, okay na siguro yan. So, ito tornilyo na natin ito. Sana magiging perfect yung ating pag-DIY. Dahil hindi ka parehas yung ating timer na kinabit. Or yung timer na ikinabit ko. So, tornilyo lang natin. Pag halimbawa wala pa sa gitna yan, ang gagawin natin ay magbabawas tayo ulit. Or dadagdagan pa natin yung pag-islant para gumit na siya. Ayan, tignan natin kung gitna ba. Ayan, salpak daw natin ito kung gitna ba talaga. Ayan, saktong sakto. So, lilinisan ko muna mga kabutingting, or pagpagan ko muna yung itong mga sahig nya. Ayan, bali brasan lang natin. Pwede na yan mga kabutingting. So, babalik na natin ito. Ay mas maganda siguro kung wag muna natin itong ibalik. Hayaan muna natin itong ganyan lang muna. Para hindi tayo magtanggal kabit kung sakaling yung timer ay sablay. So, iayos ko lang. Ayos lang natin. Bali ha. Ayan, bali saksak ko lang dito yung power cord nito. Tapos itutudo natin ito sa pag-ikot para malaman natin kung ito ba ay kusang mag-off. Ayan. Tingnan natin kung mag-reverse. So, hayaan lang natin yan na umandar para malaman natin kung ayan ba ay okay, kung sa baga dapat ito ay aabot dito sa off. So habang ayan ay ating tinitesting, yan dito muna tayo sa isa. So ayusin ko lang yung aking tripod, pababain ko lang. So ayan, bali dito tayo sa isa. Yan, kung makikita nyo ay pinakailaman ay talaga ito ng may-ari dahil pinutol dito. Tapos yan, nilagyan lang din ng electrical tape. Bali yung tumingin nito, bali nagbakasakali lang siya, bumili siya ng bagong kapasitor. Ayan, ito yung bago niyang kapasitor na binili. Pero tingin ko hindi pa ito sira. Malalaman natin yan mamaya.
Bali, sabi ng may-ari ay motor ang problema nito. So, didiretso tayo sa pinakamotor nito. Tingnan natin kung motor ba talaga ang nagiging problema. So, diretso na natin itong putulin. O, yan. Ito yung para sa itong linya nito para sa wash motor. Yung dryer nito mga kabutingting ay gumagana dahil tinisting rin naman namin ito kanina. So, ito yung ating balatan lang. Tapos, handa lang tayo ng tester. At atras lang natin konti yung ating camera. Yung gumagana pa rin yung washing. Kasi kung aantayin natin, sayang yung oras. Pagka doon lang nakatutok, rinig nyo naman yata na gumagana pa yung washing. So on lang natin itong ating tester. Select natin ito sa OL. Ito, tinisting ko na rin ito. O tinisting namin ng may-ari. Wala itong ugong. Kaya didiretso tayo dito sa motor kung motor ba talaga problema. Ayan, motor talaga dahil wala tayong nakuhang resistance. Ayan o, lahat wala. Okay naman yung ating tester. Ayan o, okay. So motor nga ang nagiging problema nito. Tapos try daw natin itong tester, yung kanyang capacitor, kung okay pa ba ito. Yan, TCL pa rin. Magkaparehas 8 kilograms. Mataas lang tong sira ang motor kaysa doon sa pinalitan natin ng timer. So ito yung ating tignan kung ilang microfarad. Dali pala, tignan pala muna natin. Ayan, 13 UF ang nakalagay nito. Ayan o, silaw. Sige natin. Ayan, 13 UF. Basta 13 UF ito mga kabuting-ting. Tingnan natin kung ito ba ay 13 UF pa. Ayan, good na good pa ang capacitor nito. Sayang lang yung binili nilang, sabagay hindi naman masasayang dahil pwede naman magamit pa yun. So dahil motor ang problema nito, so ito ay tatanggalin ko muna yung motor at siguro hindi ko na ipakita yung pagtanggal ng motor. Bali ang gagawin nyo lang, tatanggalin nyo yung mga tornilyo nito paikot para matanggal yung pinaka wash motor. So stipot muna kayo dyan. Ayan, bali update ko kayo dito sa una kong ginawa na nagpalit ako ng wash timer. Ayan, bali nakarating na siya sa off at walang aberya yan mga kabuting-ting. At andito naman yung may-ari. Ayan yung may-ari oh. Ayan. Agkuhan ra tiil ra. So, di pa ako tapos sa pagtanggal ng motor. So, ito na yung pinaka-motor niya. Maganit din ito mga kabuting-ting. Tapos, ito pala ay ano pala ito, nabahaan ng bagyong Udit. So, tanggalin ko muna yung pinaka-tatlong tornilyo nito para malaman natin kung ma-repair pa ba natin yung wash motor. Ayan, bali ito na yung pinaka-wash motor. Sana ma-repair natin ito. Try daw muna natin itong itester yung dalawang linya ng dalawang dilaw kung mayroon ba tayo makuhang resistance dito dahil kanina hindi ko ito tinester. Try daw natin tester. Ayan, mayroon. Ayan o. So, ibig sabihin, posibleng ang problema nito, pwedeng fuse, pwede ring may patid na hibla. Kaya wala tayong nakuhang resistance dito sa dalawang dilaw. Pagka itester natin dito sa black to dalawang dilaw, wala tayong nakuhang resistance. So sana papalarin tayo nito mga kabuting-ting at ma-repair din natin ito at makatipid din yung may-ari dahil mahal ang motor dito sa amin. Bali 1.2 ang motor dito sa amin, 1.2 mahigit. At saka the same time syempre magka tayo, may income sinting. Kahapon di ako nakapag-upload dahil medyo crisis ako kahapon. Naghanap buhay naman ako kahapon pero grabe ang haba ng lakaran. Nag-umpisa ako ng alas 8 maghanap ng customer. Nakahanap ako ng customer alas 11 mahigit. Napakainit pa naman. So tanggalin muna natin itong pulya. Pakain muna natin. Ayan. Tapos saka natin ito iangat. Nako, tigas. Ayan, lihain muna natin itong kanyang dulo ng shafting para mahugot natin dahil kinalawang din. Ayan. Lihain muna natin ito. Ayan, tingnan natin. Ayun. Punasan muna natin ito. Ayan. Tapos bali, brasan muna natin ito. Dahil maraming alikabok or sapot-sapot. Sapot-sapot pala. Sapot-sapot kainting.
Loko ka talaga, inting. Ayan. So, gagamit tayo ng ano? Saan na ba yun? Ito. Gagamit tayo ng concrete nail na nakaipit sa vice grip. So, tanggalin natin yung 4 na rimatse. Ayan. Halos wala pang kalawang yung motor na ito, mga kabuting-ting. Maganda pa. Ayan. Tapos, karton. Sapin na natin ito ng karton. Baliktarin natin dahil may shift guard. Ayan, gamit tayo ng flat screw. Ayan. Napakaganda ng motor niya. Ayan, tanggalin din natin ito. Ayan. Tapos, igaganyan lang natin para tanggal natin yung wire. So, ito na yung pinakamotor niya. Ito, kung makikita nyo yan, hindi yan sunog. Lagi kong sinasabi, ayan, na hindi yan sunog. Nangitim lang yan dahil dito sa siguro nito, pagpintura, nasali ito. So, bali, nagpainit na ako dito ng hinang. So, tatanggalin natin itong tali or putulin natin para matingnan natin or mabaybay natin kung saan ang putol nito. Karang raba ko sa lianan, te. Ayan. Bali, i-post ko muna ito at maingay. May bandilyo. May bandilyo, mga kabuting-ting. Ayan, wala nang bandilyo. Bali, pinost muna natin dahil maingay. So, gaganyan lang natin ito. At dahan-dahan lang para hindi mapatid yung mga hibla. Angat muna natin itong kanyang plastic. Kailangan ito medyo mahaba-haba yung kuko mo. Dahil pag maiksi, medyo mahirap. Dahan-dahan lang. So, dito tayo didiretso sa pinaka-linya ng fuse dahil ito ang wala tayong nakuhang resistance dahil mayroon tayong nakuhang resistance doon sa dalawang dilaw. Ayan, isang wire ay dalawa pala. Akala ko isang hibla lang nakakabit dito sa Dali ha, kuha tayong plies. Yan, gaganito lang natin ito. Tanggalin natin itong nakabalot or itong balot. Yan. Matigas ba? Matigas. Nako, patay tayo dyan. Gunting gamitin natin. Ayan, wag lang natin isagad dahil ibabalik pa natin ito. Ayan. Ayan. Hindi naputol yung dalawang hibla. Ayan, hindi naputol. So, tayo ang puputol niyan. Saan ba banda ito? Wala guntingin na lang natin. Or, ayan, balatan natin ito. Yung kulay black na ito. Ayan. Okay. So, gamit tayo ng tester. On lang natin itong tester natin. Select natin ito sa OL. Tapos yung test probe, nadaganan. So, tester natin diretso yung pinakalinya nitong fuse. Ayan, kung makikita nyo ay walang nag-buzzer. Ibig sabihin, posibleng ang problema nito ay itong fuse lang. Pag dito naman tayo sa dalawang dilaw, diretso tayo dito banda. Kasi hindi kita i-tester natin. Ganyan. Ayan, mayroon. Tapos, lipat natin dito sa kabila. Ayun, napakaswerte talaga na inting. Nagiging problema nga lang talaga nito ay fuse lang. Patayin natin yan. Tapos, gupitin natin ito.
Pag mga ganito mga kabutingting, ay wag talaga kayong basta-basta na magpabili ng kaagad ng motor dahil sayang, mahal ang motor. Tsaka ito, matibay pa ito dahil original. Ayan. 1 to 50. Diyan sa, ano, katabi ng RL. Tsaka mayroon din dyan sa Edix. Ayan. Tapos putulin na natin ito. Pati itong dalawang hibla. Putulin na natin. Tapos, wag na natin ito ikabit. Or wag na tayong magkabit nito dahil pwede naman yan na nakarekta. Walang magiging problema yan. Ano ko na yan. Subok ko na yan. So, ito yung ating balatan. Or kiskisin natin yung dulo. Ayan. Ayan, pwede na yan. Tapos, balatan din natin ito. Ayan. Tapos, hahatiin lang natin ito. Ayan, hatiin lang natin. Tapos, yung dalawang hibla ay pulupot natin dito sa kahati. Dapat, ipupulupot mo ito doon sa walang kiskis. Ayan, pupulupot natin. Dapat mag-una ka doon sa walang kiskis mga kabutingting. Tapos ayan ay ating ipupulupot naman natin itong kalahati para matabunan yung ano, kaso hindi lahat natabunan. So gagawin natin ito ay tatabunan natin yun or sasapawan natin ng tanso. Saka ayan ay mahinang natin dahil hindi yan didikit dahil aluminum itong ano na ito, rewind na ito, hindi ito tanso. Kailangan natin itong mahaba-habaan pa natin. Ayan. So ito ating ipulupot para matabunan yung dalawang hibla at para maihinang. Ayan. Pwede na yan. Tapos meron akong isang viewers, sabi niya hindi niya daw hininang. Ewan ko lang kung hanggang ngayon ay okay pa. Pero ako hinihinang ko talaga ito. Dahil meron naman din akong hinang. Hindi pa ako nakasubok nito na hindi ko hininang. Kaya mas maganda talaga kung ihinang. Tapos yung paghinang, siguraduhin nyo lang na yung hinang niya ay walang ano, yung matulis-tulis. Dahil pag may matulis-tulis, medyo hindi maganda yan. Ang pagka ano yan, kalalabasan yan. Yung tulis-tulis kasi na yon ay pwede yun ano dito. Tawag yan, lalabas ba dito sa pinakasaklob. Kaya mangyayari yan, magiging dahilan pa yun o magiging sanhi pa yun sa pagkasunog ng motor. Ayos lang natin ha. Buwang. Iksi naman kasi itong hibla na ano. Pwede na rin yan. So, ayos lang natin ito. Ayos lang natin yung kanyang spaghetti. Na, kahit ganyan na lang. Pwede na yan. Excuse me po. Ayan, kala ko naputol. So, check muna natin kung mayroon ba itong nag-umido para matuluyan. Kasi kung hindi natin i-check yan, mamaya magka-backjob tayo. Maayos nga yung pagkaano natin dito, tapos hindi natin napansin, mayroon palang mga nag-uumido, tapos hindi mo tinuluyan, ako, backjob ang kinalabasan yan. Ito naman napakalayo pa naman ito. Wala akong nakita ang nag-umido. Napakaganda pa talaga nitong motor na ito. Nagiging problema lang ay yung kanyang fuse. So itatali ko lang ito. Hindi ko na siguro ipakita yung pagtali dyan. So ayan, bali naitali ko na mga kabutingting. Hindi nga lang maganda pagkatali, pero ang importante ay natali. Tapos mayroon lang akong tip sa inyo. Pag nagtali kayo, siguraduhin nyo lang na wala kayong mapatid. At sisilipin nyo katulad nito oh. Yan oh. 2 piraso ito mga kabutingting. Pag nasama ko sa pagtali ito, sigurado putol ito dahil mahigpit. Ayan o. O yan, pati ito. O yan. So kailangan silipin nyo talaga na bago nyo itali para wala kayong mapatid.
So ngayon ito ating i-tester kung wala ba akong napatid. So on lang natin itong ating tester. Select na rin siyan sa oil. So yung isang test probe lagay natin dito sa common kulay black. Tapos yung isa lagay natin dito. Ayan, mayroon na tayong nakuhang resistance na, uy, kamatis, namatay yung aking tester. On natin ulit, battery na naman ito. So, magpas pa. Saglitin lang natin. Ayan, mayroon. Dito sa kabila, ayan, mayroon din. So, ibig sabihin, nagiging problema lang nito ay fuse. Ayun lang ang nagiging problema nito. So, ito ay ating langisan lang. Check muna natin yung bushing. Yan, napakaganda pa naman. Walang groove. Yung kanyang shafting. Kaya maganda ang bushing yan pag mga ganyan. Ayan. Tapos, dito rin sa kabila. Langisan din natin. Tapos, patakan lang natin dito sa loob. Kunting patak lang. Ayan. Huwag marami. Tapos, saka natin pagpagan muna. Para ma-assemble na natin ito. So, ito yung ating assemble na. Pero kahit ayan ay mayroon tayong nakuhang resistance mga kabuting-ting, sana wag itong magkakak pag i-testing. Pag nagkakak yan, sablay pa rin yan mga kabuting-ting. Maganda kung hindi magkakak. Ito yung ating ganyan lang. Bali, ingatan nyo lang na wag magasgasan yung pinaka-winding nya. Dahil pag nagasgasan yan, aandar naman, kaso pag dalawang nagasgasan pwedeng magdikit, pwede siyang masunog. Tapos magiging dahilan na rin yon sa pagkaputol dahil na nabalatan. So lagyan lang natin ito ng langis. Yan. Tapos salpak natin dito. Ito, kung wala kayong hilig sa pagbalik nitong 4 na rematch, pwede kayong gumamit ng bolt and nut. Bali, dalhin nyo lang itong rematch na ito. Yan yung magiging sukatan. Tapos, lagyan nyo na lang ng allowance para humaba-haba. Para, yan ay, gamit kayo ng bolt and nut. So, kuha muna ako ng punsol. Ayan, ito na yung punsol. Tanggalin lang natin itong karton. Tapos, ito, gamit tayo nito. Medyo kailangan ko na rin itong ipa-welding dahil kumalas. Hindi ko pa na ipa-welding. So, balik lang natin itong 4 na rematch. Taas lang natin yung konti yung ating camera. Ayos lang natin. Ayan. Ayan, pre-well na pre-well. Kanina maganit ito. Check muna natin kung maganda pa yung pagkabalik natin sa 4 na rematch. Ayan. Tapos, balik natin itong karton. Sabay, pati ito, basahan. Lagay lang natin yan dyan. Tapos, yan. Para makita nyo na yan ay gumagana na. Higpitan lang natin itong kanyang tornilyo. Yan, higpitan din natin itong nut. Ayan. Tapos, ayos ko lang muna ito. Kumalas. Ayan. Ganyan. Tapos, extension. Kung gagayahin nyo tong ganitong tusok-tusok lang, yan, bali, iba yung pag-iingat lang. At kukuha muna ako ng kapasitor. So yan, bali ito yung ating gagamitin. Ang kapasitor nito na original ay 13 UF. Pero yung aking pantesting 10 UF lang, pwede na ito. Kahit sa electric pan nga, aandar yan, basta wala lang pan belt. Yan, bago naman din ito. Ito yung ating balatan lang. Tapos, tusok natin dito sa, pulupot natin dito sa dilaw.
Itong dalawang pula na ito, tusok natin sa magkabilang dilaw. Excuse me po. So, tingnan nyo lang kung ngayon ay iikot na. Dali, dadaganan muna natin ito ng plies para hindi may bigkas. Ayan. Okay na yan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na paggagayahin nyo itong ganitong paraan, iba yung pag-iingat lang. Dahil medyo delikado ito. Ayan, tusok ko na. Tingnan nyo. Ayan, may ikot na. Ayan o. Napaganda pa ng ikot nito. Ayan o. Kabila. Tingnan natin. Ayan, tusok natin yan dyan. O, ayan. So, nagre-reverse din siya. So, okay na ito. Dahil nakita nyo din naman na gumagana na. Siguro hindi ko na ipakita yung pagsalpak nito doon or pag-assemble doon sa pinaka-body nitong pagkabitan nitong wash motor. So, stay put muna kayo dyan. So, ayan. Bali, update ko kayo dito sa aking ginagawa. Bali, kailangan din pala natin itong ayusin pag mga ganitong, yan o, mga dugtong. Ayusin natin yan para safety ang may-ari. So, pagka ganito, ay madali lang naman ito i-wirings dahil isusunod mo lang ito sa mga kakulay niya. Basta wala pang napalitan na pyesa na may wire, ay madali lang ito. Isunod mo lang sa kakulay. Okay, kuha muna tayo ng electrical tape. Ano ka? Okay. Yan, cable tie na lang ilagay natin dahil may cable tie may ari. Si Inteng, di pa nakabili ng cable tie. Ayan. Hindi pala kita. So, ganyan lang. Ang ayos. Nakakabit na rin yung ano yan. Yung kanyang pan belt. Tapos, yung pinaka ano nito, drain, ay dihilan na lang din ito mga kabuting-ting. Kung sa baga ito dati, ay nirepair ko na ito. Ayan. Bali, dihilan na lang. So, ito yung ating ititesting na. Yan. Saksak natin yung power cord. Tapos bali, ikot lang natin yung wash timer. Ayan, gumagana na. Tayin lang natin mag-reverse. Ayan, nagre-reverse din. Tapos testing natin yung dryer dahil ito gumagana ito. Para yatang hindi na gumagana yung dryer. No. Ayaw. Kamatis na. Hindi, mandar yan kanina. Tinisting namin yan. Dali, tignan ko muna yung ano niya dito. Yung kanyang contact point. O kaya ay baka nakadikit yung preno. Wala, hindi naman. Baka sa contact point lang. So, tatanggalin lang natin itong mga tornilyo na ito. Ayan, bali natanggal ko na. Parang madumi yung kanyang ano, ito. Ayan, maandar na oh. Ito lang yung contact point niya. Mayroong dumi. Ugutin muna natin. Oh, may reverse yan kuya. Ito oh, yung kanyang contact point lang mga kabuting-ting. Mayroong nakakalang na dumi. Pasoy lang, yeah. Pahawak lang ba? Yan, ito lang. Yan, kalangan yung pinaka ano niya. Yung dito talaga tumama. Ayan oh. Pero lilinisan natin yan. Testing muna natin. Ayan, umiikot na. Ayan. Bali, kailangan din pala natin itong anuhan. I-adjust natin ito.
Tapos lilihain. So ayan, bali in-adjust ko na ito at nilinis ko na yung kanyang contact point. Ayan o, niliha ko lang yan. Tapos hindi ko na lang naipakita sa inyo dahil walang tagahawak sa camera. Bali ang gagawin lang naman ay ito, itutulak nyo pababa, isusunod nyo rin itong nasa taas na itutulak sa baba para magkaroon siya ng contact. Tingnan natin. Testing natin. Ikot lang natin itong kanyang spin timer. Ayan o, umuga-uga na. So ibig sabihin, yung contact point lang mga kabuting-ting naging problema. So ibabalik ko lang ito ulit. So ayan, bali update ko kayo dito sa aking ginagawa. Bali ito ay okay na lahat mga kabuting-ting. Ito nagre-reverse. Kung saka nagiging problema lang nito ay yung kanyang fuse sa motor. So ito ay okay naman ang timer. Tapos testing natin yung dryer. Ayan, gumagana. At may preno pa ito yata ha. Ayan, may hinto. Ayan, tapos nagkaroon pa ng aberya dito sa kanyang contact point dahil na may nakakalang na dumi kaya hindi umandar. Dito ang nagiging problema lang nito ay wash timer lang naman, at ito naman ay tinignan na rin ng may-ari at wala naman itong nagiging aberya. Basta pag mga ganito wash timer, iwasan nyo lang po na patayin sa kamay. Kung ayaw nyo na katulad nito ay hugutin nyo na lang yung saksakan, tapos hayaan nyo na lang po na ito ay kusang mag-off. So okay na ito mga kabuting-ting, at thank you Lord na ito ay na-repair natin lahat. At shout out rin natin si tatay habang nagre-repair ako, nanonood sa akin. Shout out sa inyo tay, salamat. At shout out karon na rin yung may-ari nitong washing, si Ma'am Grace. Yan, salamat po sa inyo ma'am, sa inyong tiwala. Ayun si Ma'am Grace. Di apel ka ma'am? Ayan o, may merienda pa mga kabuting-ting. Expert sa washing machine. Hindi ako expert nito ma'am, na tsambahan lang. So ayan, bali okay na ito. So dito ko na po siguro tapusin yung video natin sa araw na ito. Ayan, kung nagustuhan nyo po, baka pwede pong palike, tapos pakishare na rin po itong video na ito. At kung bago po kayong napadpad dito sa aking munting channel, baka pwede pong hilingin ko po ang inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify po kayo pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So ayan, ako'y mag-iiwan na po sa inyo ng ingat po tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabuting-ting. Yan, bye bye na po!